Amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang linggo. At ito ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po niyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Rico-Fort. Naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Arnie. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual ng kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw ng At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Ricafor. Naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang RH. Pilipinas ang oras, alas 9:18 ng gabi. Mga balitang showbiz, inaabangan, pinag-uusapan, mga intrigang umatikabo, naglalagablab, nag-aapoy, chika to the max ng mga hinahangaan niyong artista. Dito lang sa Showbiz Talk with Morley Alinio. Oras na, dakdak ka na, kumpulan na, magbanding na. Oras na, rambulan na, chismisa na, chismisa na. Narinig mo na ba ang kwento? Mainit-init at bagong-bago. Mga katagang pumipigil sa tao. Yes! Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok, nakikinig, nanonood sa nag-iisang programang Mahal Mo, Mahal Ko, Mahal ng Buong Bayan. At ito ay ang Showbiz Talk Ganern. Ako po si Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sarap magprograma! May makakalaban ako ngayon dahil mas maganda siya, mas bata, mas sariwa. Yes! Naman, live po tayo ngayon sa ating programa. Siyempre, bati! Bati ko muna si Mami Sherry Ramirez at si Joyce Ramirez. At syempre batiin ko rin si Mama Norma Karingal. Bati rin kay Nanay Linda Asonsa. Hello, Wendell Alvarez. Sa pamangkin kong si Liza de la Cruz, binabati natin. Si Lucy Pablo Humindin Barquillo. At syempre pa si Bobby Ferrer na kasama natin kanina sa Mr. Philippines. Si Alessandra Macawili, bati. At syempre pa si Arvin Capasilio. Sayaw! Magmaganda! Lalo na kung maganda ka talaga. Pag pangit ka. Lost. Hello, Jemuel Kainlet Salterio. Alam nyo, may makakasama ako ngayon. Isang musician, isang singer, at isang manager. Pero bago tayo magtuloy-tuloy sa ating chikahan, kanina nga ay nagpunta ako sa Mr. Philippines. Ayan, ipakita nga natin ang ating Mr. Philippines na pinuntahan na kung saan ay ang gagandang lalaki. 53 sila na contestant sa Mr. Philippines. Well, kanina nga ay naganap ang official contract signing na naroon din ang mga press upang mag-conference o magchika-chikahan, magtanong o kung ano pa man. Meet and greet, ayan, with sponsors and partners. At syempre, interview ng mga reporters dito sa Mr. Philippines. Well, bongga ang Mr. Philippines. Abangan yan ha. Ang Mr. Philippines po na 53 po, hindi ko alam kung paano gagawin. Pero magkakaroon na lang ng selection na mag-guest dito sa atin. Magkakaroon ng selection dyan kung sino sa Mr. Philippines na yan ang magiging guest dito sa atin. Kaya abangan. In fairness, mga gwapo naman sila pero talagang pipili ng bonggang-bongga. Ang pamunuan ng Mr. Philippines. Kasama ang ating kaibigang si Rex. Tito Rex Balarmino. Yes, Ines Imperial. Eto na. Bago pa tayo magchika-chika. Maraming salamat kay Army Lanorio. Nakasama ko to sa ABS-CBN. Matagal kaming nagkatrabaho sa ABS-CBN at nang sumunod nun ay nagkatrabaho din kami sa Channel 5. Dati po siyang beauty queen. Totoo po yan. Nauntog nga lang.
Tapos naisip niya, ay ayoko na maging beauty queen. Sabi niya, ang hirap pala mole ng buhay ng beauty queen. Kaya mag-aartista na lang sana siya noon. At ang una niyang pelikulang gagawin, ano ba yung pelikula mo? Ang title ng pelikula niya, mukhang mawawalan ako ng trabaho. Pag binanggit ko yung title ng pelikula niya, maano tayo ng MTRCB. Anyway, magchika muna tayo bago natin ipakilala ang ating mga bisita. Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibi. Hawak mo ang beat, huwag mong bibitawan hanggang sa huling tugtog. Hawak mo ang beat. Hawak na noon ni Mikey Quintos at Paul Salas ang beat. Nagmamahalan sila. Pero sa kung anong dahilan ay nagkahiwalay ang magjowa na ito last year. Sobrang ikinalungkot ito ni Mikey Quintos na nadaan pa sa iyakan. Samantalang si Paul Salas naman ay nakaramdam din ng lungkot sa relasyon nang sila ay magkahiwalay. Isang taon na ang nakakalipas pero naroon pa rin ang respeto ng isa't isa sa kanilang pagmamahalan na naudlot. Sabi nga nila, kahit walang kasintahan ngayon o kahit hindi na sila mag-on ngayon, ang kanilang mga puso ay para pa rin sa isa't isa bilang magkaibigan. Well, sa totoo lang, nakikita rin itong si Mikey at itong si Paul Salas na magkasama pero hindi bilang magjowa, kung hindi bilang magkaibigan. Sa ngayon ay hindi pa raw naghahanap ng bagong lalaking mamahalin si Mikey Quintos dahil katatapos lang nga ng kanyang pakikipagrelasyon. Kumbaga ay kailangan niya munang mamahinga sa larangan ng pag-ibig. Sabi nga niya, just happy, not looking for it. But it comes very welcome. Ay, 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 ay! Eto na. Ibig sabihin, pag-ibig pa rin. At ang una single nitong ating magandang bisita ngayon. Darating ang panahon, makikita nyo talaga kasi very promising po talaga siya. Makinis, maputi, maganda. At meron siyang bagong single. Of course, kasama ang kanyang musician. Ito ay ang Leilak Band. Please welcome. Unahin muna natin ang pianist. Ayan. Ang musician, pianist, Ronald Masangkay. Hello, Sir Ronald. Hello po, good evening, Tita Morley, at saka mga taga-subaybay ng DZRH. Ayun. And of course, ang maganda't kaakit-akit, si Terence Vernies. Hello, Terence. Hello, Tita Morley. Hello, DZRH. Hello, everybody. Good evening. Ayun. Pero wala ang Lilac kung wala ang kanilang manager. May gusto rin akong itanong. Actually, ayaw nitong umupo. Tulad po nitong si Army Lonorio, na kaibigan ko, ayaw po niyang umupo. Ipinagdadamot niya po yung ganda niya ngayong gabi na ito. Ayan. Maramot po si Army sa ganda niya. Ayaw niya talagang basta-basta nakikita siya, di ba? Please welcome, eto naman, ang maganda. Ayan. Ang gwapo. Ayan. Matipuno. Mabuting tao. Dinidiktahan niya po ako. Mabuting tao daw. Dinidiktahan po talaga niya ako. Please welcome Sir Andy Ortiz. Magandang gabi sa lahat na nakikinig sa DZRH at lalong-lalo na
sa kagandahan ni Tita Morley Alin. Ayun. Ito po ang programang punong-puno po ng bulahan. Eto muna, batiin ko muna si Edwin Dize. Sabi nitong si Wendell Alvarez, pangit mo sumayaw para kang si Shrek. Inggitera talaga si Wendell, no? Likas ang pagiging inggitera. Anyway, gusto ko lang itanong muna itong si manager, si Andy Ortiz. Sir Andy, paano nabuo ang Lilac na ito? Lilac Band. Medyo nung nag-uusap kami ni Roland, yung mismo musician, composition niya to nung high school pa siya. So sinabi ko, tumatanda na rin tayo. Parinig mo na yung nilikha mo nung high school ka pa. And then naghahanap kami ng mga singers during that time. So ang dami naming sinala ng mga singers. And then finally, nakilala namin si Terence na sabi ko, ito yung hopeful, na youthful yung yung message na binibigay. So, yun, that started Lilac. Lilac? Yes. Lilac. Ayun. At nakikinig sa atin si Tonico. Sabi ni Tonico, gandang gabi. Eto, magugulat ka, Tonico. May maganda akong guest ngayon. Ayun. Si Terence. Ngayon, nung makita, paano naman si Terence nag-audition sa inyo? Ano ang audition ba nangyari? Audition. Bali, siyempre, ang talaga sa audition, si Roland. Si Roland na nag-audition? Si Roland na sa akin kung sino-sino yung possible para doon sa kanya nilikang kanta kasi kanya yung pag-aari ng kanta. So sabi ko, ikaw mamili kung sino yung feel mo para doon sa kanta mo. Ilan ba ang nag-audition? Mga 3, 4, 5, no? Mga 5. 5. So yung iba nagbigay sa akin ng mga demo, which hindi ko na rin tinawagan kasi hindi rin naman din papasa. So yung mga actual demo na, yun na yun. Hanggang napunta na lang kay Terence talaga. And then that started everything. Ayun. So si Army ba nag-submit din ng audition kaya lang siguradong hindi papasa? Nakasama si Army doon sa siguradong hindi papasa. O gano'n, nag-submit din si Army. Lagi naman pasado sa akin si Army. Naman. Anyway, si Army po ay kaibigan ko po sa ABS-CBN hanggang Channel 5. Anyway, dito naman tayo kay Ronald. Ronald, bilang isang musician, bilang isang pianist, ano yung nakita mo kay Terence para makuha mo bilang kumanta nitong matagal mo nang compose na awitin? So ba si edad ko? Well, marami kasi nag-audition tapos sabi ko, meron akong isang distinct boses na hinahanap. Kasi yung song dapat sobrang lambing ng boses. Nakakasama ko naman sa ibang mga gigs. Sabi ko, try natin siya. Try ko pakanta muna sa kanya yung song, hindi muna kami nagbigay ng ikaw na. Try mo muna kantahin yung song tapos pakinggan ko, okay. Siya yung pinaka-shoot dun sa kanta. Curious lang ako, sir. Paano nyo nagagawa ang isang kanta o paano kayo nakakapag-compose? Sa anong mood o anong oras? Based on, ako kasi pag gumagawa, hindi tulad ng iba, pag gumagawa, parang maligaga, ganon. Sa akin, parang true to life na nangyayari sa mga kaibigan ko or sa akin. Diba, nang nakaramdam ako ng ganito or may friend ako na naghiwalay sila nung girlfriend niya o boyfriend niya. So na-inspire ako na gumawa na, ito sakto sa kanya. Yun nga yung nag-arrive dun sa song na Hanap-Hanap. Ito bang song na ginawa mo ay first time na mapapakinggan ngayon ng publiko? Yes, first time. Hopefully, first time. Yes, first time. Paano naman kayo naging close o naging magkaibigan ni Sir Andy? Sobrang tagal na. Way back before pa ng pandemic. Kasi pianista nga ako sa lounge scene, sa mga hotel, ganyan. Tapos nakilala ko siya through a singer din. Kumakanta rin si Sir Andy? Ako hindi. Ayaw eh. Hindi. Ano lang, critical lang ng mga singer. Lakas magsalita sa Anyway, punta naman natin ang kanilang star. Ayan. Ang star na si Terence. Ayan. Terence, ikaw ba ay
first time mong maglalabas ng album? First time mong... Yes, this is the first time ever song na ni-record ko po and pinublished in public. Ikaw ba ay kumakanta na since birth? Since birth to? Opo, musically inclined naman po ako. Yung family ko po kasi, lahat sila kumakanta. Taga saan ba kayo? Ako po, personally, QC. Novaliches. Naranasan mo na bang sumali sa mga singing contest? Na-try ko pong pumila before sa The Voice Kids, pero unfortunately, yan po. Hindi ka natanggap? Opo, hindi natanggap. Hindi natanggap. Bakit kaya hindi tinanggap? Samantalang binigyan ng pagkakataon ni Sir Andy Ortiz at Ronald Masangkay. Anong meron ang nakita ang mga musician na ito para bigyan nila ng pagkakataon si Terence na magkaroon ng sariling awitin at maging Lilac Band? Anong song ang ibibigay mo sa ating mga viewers and listeners? Okay, we're gonna sing one of our singles, one of Lilac Band's first single, which is a song entitled Hanap Hanap. Ayan. Eto, husgahan po natin. Live po niyang kakantahin ang awiting Hanap Hanap. Go, go, go! Hanap-hanap na di nang makita, parang sa dilim ako'y nag-iisa. Matulog na lang kaya para pag-isip nandyan ka na. Hanap-hanap bawat sandali, lumilipad ang isip, di mapakali. Parang nasa una pagkasama ka, parang kulang oras pagkapiling ka. Kung pwede lang pigilan takbo ng orasan. Hanap, hanap ka. Hanap sa umaga, sa hapon, sa gabi, sana'y magkapiling ka na. Oh baby, hanap, hanap. Pilit di mo pansin ang kalungkutan ko. Nanguha man ako, agad na'y tatago. Isipin na lang kita, kunwari ay kapiling na kita. Kung meron lang mahihiling, siguradong una ka. Parang balisa ang pakiramdam, kahit anong gawin, ika'y nakikita. Lalong tumitindi ang nararamdaman ko para sa iyo. O bakit di mapalagay, maantay pagdating mo. Hanap, hanap ka. Hanap sa umaga, sa hapon, sa gabi, sana'y makapiling ka na. Oh baby, hanap, hanap ka. Hanap sa umaga, sa hapon, sa gabi, sana'y makapiling ka na. Oh baby, hanap, hanap. Ooh, yeah. Lalong tumitindi ang nararamdaman ko para sa iyo. O bakit
ngiti mapalagay, maantay pagdating mo. Hanap, hanap ka. Hanap sa umaga, sa hapon, sa gabi, sana'y magkapiling ka na. Oh baby, hanap, hanap ka. Hanap sa umaga, sa hapon, sa gabi, sana'y magkapiling ka na. Oh baby, hanap, hanap ka. Hanap, hanap ka. Hanap, hanap ka. Hanap, hanap ka. Ang daling matandaan ng kanta. Hanap, hanap ka. Yes. Sa umaga, gabi. Di ba? Ang dali, ano? Congratulations. Napakaganda ng kanta. Thank you so nito. much, Tita Morally. Napakaganda ng Salamat, pagkakakompose mo. No? Tama lang talagang mailabas mo siya. Napakaganda ng kanta. I'm sure mapakinggan niya ng mga viewers and listeners natin at may iba pa mga tao. Magkiklik yung awitin na yan. Pero bago yan, nako, Wendell, mamaya na natin babanggitin ang iyong pakiha regarding dito sa concert. But anyway, ano muna tayo? Break muna po tayo. Commercial break muna tayo. This Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, GZRH. Tayo ay isa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa.
Iisa ang nag-uugnay, iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw ho ng At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Rico Ako naman si Edniel Paruso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa music, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View.
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil Tuloy ang chikahan, tuloy-tuloy ang kwentuhan. Siyempre pa, dito lang yan sa programang Mahal ng Bayan. Hello kay Edgar Advincula Prado, kay Tweet, kay Tweety Bird, Tessa Dudos, binabati kita. Oo nga pala, nais ko nga palang i-congratulate. Eto na, Wendell Alvarez, ha? Makinig ka. Congratulations kay Daisy Romualdez ng DR Production sa tulong ng PCSO sa tagumpay ng konsyerto ni Jed Madela at Mark Bautista in Manila Hotel. Bongga, ha? Na ang titulo ay Moonlight Serenade. Ang sarap itong panoorin, napakasarap tignan ang dalawang ito kapag kumakanta. Ang gaganda ng boses. Pamela Piciao Gallardo. Ato na. Bago pa tayo magtuloy-tuloy, marami ang nagtataka at nag-iisip na pumirma na pala itong si Bea Alonso sa prenup, pero bakit hindi natuloy? Kasi sa totoo lang ay hindi pa rin ngayon na inaamin itong si Bea Alonso at Vincent ko kung naikasal sila o hindi. Pero 80% o 90% ang nagsasabing hindi nagkaroon ng kasalan. Pero ang nakapagtataka ay pumirma naman di umano si Bea sa prenuptial agreement. Lahat daw ng mga kailangan niyang pirmahan, pumayag di umano si Bea. Pati na yung pagkakaroon ng anak na kung sakaling magkakahiwalay ay mapupunta sa lalaki ang kanilang magiging anak. Pero ang nakakaloka, ang hindi daw settled, ang may problema ay ang kampo ng mga bilyonaryo. Alam natin na ang Vincent ko ay mula sa isang bilyonaryong pamilya. May connect di umano sa mga mana ang rason ng lahat. Ay nako. Hindi naman daw naghahangad si Bea sa kayamanan ni Vincent ko. Willing pumirma si Bea. At hindi ito nakikialam at makikialam sa kung ano ang pera ng kanyang magiging husband. Pero ang sabi, yung tatay mismo ang umaayaw. At ang gusto daw talaga ng tatay ay isang Chinese. At meron silang napupusuan na gusto nilang ipakasal kay Vincent Cole. Ay! Maganda din daw yung babaeng ito na mula rin sa isang mayamang angkan. Speaking of mayamang angkan, speaking of relationship, napakahirap ng relasyon ni Bea Alonso at Vincent Ko. Parang bang somewhere down the road. At itong awitin na ito ay muling mapapakinggan natin mula kay Terence. Terence, ako ay curious, excited na mapakinggan ang Somewhere Down the Road. Tama po ba? Opo, tama. Ayan. At alam ko na lahat tayo mga Pilipino, lahat tayo ay halos alam natin yung awitin na yan. Please, ayan pakiawit po uli sa amin at nais namin pakinggan ang iyong tinig. Thank you so much, Terence Vernice. We had right love at the wrong time. Guess I always knew inside
Those dreams of yours are shining on distant shores. And if they're calling you away, well, I have no right to make you stay. But somewhere down the road, the roads are gonna cross again. It doesn't really matter when, but somewhere down the road, I know that heart of yours will come to see that you belong with me. Sometimes goodbyes are not forever. It doesn't matter if you're gone. I still believe in us together. Well, I understand more than you think I can. You have to go out on your own so you can find your way back home. Somewhere down the road, our roads are gonna cross again. It doesn't really matter when, but somewhere down the road, I know that heart of yours will come to see that you belong with me. Letting go is just another way to say I'll always love you so. And we had a right love at the wrong time. Maybe we've only just begun. Maybe the best is yet to come. 'Cause somewhere down the road, our roads are gonna cross again. It doesn't really matter when, but somewhere down the road, I know that heart of yours will come to see that you belong with me. Ang daming mga ano dito, comment. Sabi ni Pamela Pichao Gallardo, lamig ng boses. Napakaganda po ng boses niya. Si Mel de la Cruz, ayan. Si Cristina Tamares Tabayay. Sabi ni Edgar Advincula, ako din boses nova. Sabi niya. Ito yung bossa nova, di ba? Ito ba yung kanta Opo, ng bossa parang nova? ganun po. May nagtatanong din, bakit po nakapikit? Ang sagot po, ang masasabi ko kung bakit po siya nakapikit ay dahil ninanamnam po niya yung Yes. awitin at kulang po siya sa tulog. Ganun po talaga. kulang po siya sa tulog. Kaya bukod sa ninanamnam niya, kulang po sa tulog. Ayun, kaya medyo nakapikit. Ba't nga ba pumipikit ang isang singer? Ako Ikaw? po, personally, mas nafe-feel ko yung song kapag I feel like I'm alone. Kaya pumipikit po ako. Pumipikit Tas kang with ganun. feelings Oo. talaga. With feelings, no? Tama ba, Coming Sir from Andy? the With heart. feelings. Tama. Yes. Oo. With feelings. Ayan. Hindi dahil sa kulang sa tulog. Natulog habang kumakanta, oh. Anyway, may gusto pa po ba kayo sabihin? Ikaw, Roland, gusto lang kitang matanong, no? Kailan pa nag-start yung pagiging musician mo? Since high school.
High school. Saan ka ba nag-aral? Sa high school sa Don Bosco, Makati. Ako, ang gagaling ng mga estudyante sa Don Bosco. Mabubuting bata yung mga Yan, sa Don mabuti. Bosco. Yeah, tama. Yan ang unang inaaral sa inyo. Yeah. Anyway, may gusto ka pa bang sabihin sa ating mga viewers and listeners? Siyempre, thank you Invite sa... natin sila. Yes. First, thank you kay Tito Morley sa opportunity. Kasi first talaga to na live kami. Talaga? Kaya masaya kami, tsaka thankful talaga. Sa mga listeners, sana supportahan nyo kami. First single namin. And pwedeng check sa YouTube, di ba? YouTube, Spotify, just type Hanap by Lilac. Nasa Spotify na siya. Yes. Ayun. Yes. And of course, ating kaibigan na si Andy, si Sir Andy. Sir Andy, may gusto pa ba kayo sabihin sa ating mga viewers and listeners? Yes, continue na lang natin na supportan natin, hindi lang yung Lilac, yung mga kanta ng OPM. Yeah. Lalong-lalo na para every day, every week, may mga ibang mga nililikang bagong kanta. At marami ring musician na matutulungan din. Salamat. Thank you so much. And of course, the Queen. Ayan, Hi, ang bandang Lilac. Ayan, Terence. Ayan, pwede po mong shoutout. Yes, go. Ayan, happy birthday to Alex Cayetano, to my mommy Charlie, my siblings Zoe Ashton Zeki, Tito Jerome, Tito Raquel, to Tammy, and to Ezra. And of course, shout out to our management, Full Blast Management, and recorded at Studio Hub. And of course, our distributor, DNA Music, ABS-CBN, Star Music. Thank you so much. Batiin po natin ang lahat ng ating mga minamahal mga kaibigan at syempre, magdasal po tayo. Makapangyarihang Diyos sa iyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo kami ng aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katuwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ng aming mga anak. Tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan na nakawawasak ng impluensya. Ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganaan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami magiging liwanag sa Asya at sa buong mundo. Amen. Ang magulang minamahal, nirerespeto, ginagalang. Hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahiya, hindi ipinahiya. Sa bawat masasakit na salita na sinasabi natin sa kanila, sa bawat pananakit na ginagawa natin sa kanila, paghahatid ito sa anxiety, depression, at maagang kamatayan. Ang magulang, hindi susi na pwedeng ipaduplicate o may duplicate. Nag-iisa lang ang ina at ama. Minamahal yan. Hindi yan binabastos. Dahil sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang may reward. Ang magbigay respeto at pagmamahal sa magulang. At sa mga kabataang babae naman na nagdadalang tao na may problema, ang sanggol ay hindi pinalalaglag, hindi pinaa-abort, hindi pinaaanod sa kanal, at lalong hindi itinatapon sa basura. Dahil yan ay dakilang regalo ng Diyos sa atin. Ako po si Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Sumaatin ang presensya ng Panginoong Yesus na buhay. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong ika-87 taon ng